yourself, take my advice. When your lips are chapped, quit speaking out of line. A bloody tongue to set the vibe. If that's the worst, it's on my plate. I'll be alright, I'll be alright. I'll be alright. And if I'm not, I'm pretty sure that I'll be fine. Inconvenience is at best, like when a toe is introduced to every corner of your bed. Good morning! So today, yung first day ni Sam sa school dito sa Pilipinas. Pearl, picturean ko siya, Pearl. Go! Hinatid nga pala namin si Sam sa school with my sister and my mom. Yung kapatid ko nga pala yung naghatid kay Sam sa teacher niya kasi siya din yung nag-enroll. Katulad lang din ng school niya sa Korea, hindi naman din siya umiyak sa first day and mabilis lang siya naka-adapt sa environment niya. Buti may pulis pala dito. And after nga namin ihatid si Sam, mamamalengke naman kami ng pagkain namin for lunch. Namiss ko din talaga itong mga pinya and buko na nilalako nila Manong. Parang wala pa rin pinagbago ng Pilipinas. Kaliwat kanan pa din yung mga palengke and ang dami pa rin talagang bilihan. Dito naman tayo sa palengke ng Kalayaan. Ganun na ganun pa din yung itsura niya. Yun nga lang, lumuluma na din yung facility. Alam niyo ba, para akong bumalik sa unang panahon. Hindi na kasi uso yung mga ganito sa Korea. Iwain ko na. Gusto ko ibos. Oh, eh. Bigyan mo si ate, yan ibos yan. Magkano po ako? Isang kulang daw. Siyempre, hindi makukumpleto ang pagpunta ko sa Pilipinas nang hindi ako nakakakain ng ibos. Paborito ka talaga yung ibos, lalo na yung mga gawa galing Bicol. Kasi wala sila isang piraso. Siyempre, bumili din kami ng gulay. And nagbili nga pala si Sam ng apple. Kaya binilihan na rin namin siya kahit ang mahal. Malunggay. Malunggay pa. Akalain mo yan, yung pandesal pwede na lakuin. Antique na tagong luto pa. May binili din sila dito pero hindi ko alam kung ano yung binili nila. Sa 9 years kong nawala, parang wala talagang pinagbagong Pilipinas. Today naman, meron ako schedule sa previous attorney ko. Ito din yung una at huli namin pagkikita. Later that day, nagpasama naman ako sa kapatid ko para makapag-inquire sa bangko. Hindi ko na nakita. Puting. Nag-withdraw muna siya ng pera kasi ililibre niya daw ako mamaya. Bumili na din ako ng mga kailangan ni Sam sa school. May part na medyo nainis ako dito sa National Bookstore kasi walang mga presyong nakalagay. Ayan o, may baon.
Natagalan talaga kami sa paghahanap ng baunan ni Sam. Heto naman kapatid ko, naghahanap naman ng AVR para sa computer niya. Sobrang funny pa niyan kasi 150 pesos lang yung nakalagay na price. Pero nung nagbayad na kami, 350 pesos pala. Grabe talaga dito sa Jollibee. Ang haba-haba palagi ng pila. Ang aesthetic mo dyan ah. Dahil nga yung kapatid ko yung magbabayad, yung mura lang yung kinuha ko. At saka sabi niya may ipapatry pa daw siya sa akin mamaya. Dati-rati ako palaging gumagastos. Ngayon nalilibre na niya ako. Tama. Oo. Nabidyo ko lahat mga reklamo mo. Nabidyo ko lahat ng reklamo mo. Late nga pala dumating yung order niya kasi gagawin pa daw. Kaya nung una na akong kumain. At ito na nga yung gusto niyong ipatry sa akin. Itong buy one take one na birria taco. And then, dumaan na rin kami dito sa Krispy Kreme kasi nag-request si Sam na bilhan ko daw siya ng chocolate donut. First time ko maka-encounter ng donut shop na 24 hours. Wow. Ayun na nga, kakagala. Nagutom na naman kami kaya kinain na namin tong take-out namin. Hindi pwedeng kami. Pwede. Ewan mo bakit may spoon ka. Baka ayaw mo kasi ng ano. Baka ayaw ka nang. Baka may oil yung kamay. Lalo biliwanag. Pinitsura mo ako pawis-pawis. Hindi video yun. Eto na tayo, tikman mo na. Hindi halata yung ano sa video. Yung pawis mo. Gagi, ang ganda mo pag may ilaw. Stop. Dumidilim yung pag wala ng ilaw. Sabi ko nga kanina, libre to ng kapatid ko. Kaya kahit hindi masarap, kinain ko pa din. Nag-iba na kasi yung panlasa ko simula nang tumila ako sa Korea. Kaya halos lahat ng pagkain dito sa Pilipinas, pakiramdam ko sobrang alat. Kung hindi naman maalat, sobrang tamis naman. Pero syempre, masarap pa din yung Filipino food kesa sa Korean food. Yun nga lang, mahirap maghanap ng mga taong magaling talagang magluto. And then ayan, naglakad-lakad ulit kami dito sa BJC. Madami kasing tao eh. Dito naman yung tambayan ko after work. Nandito pa ako nakatira sa Pilipinas. And parehas kasi namin gusto yung mga manga comics or Japanese comics. Kaya nag-stop over talaga kami dito. Mafia. Dating asawa ng ako. Siya. Tapos nagbawang buhay na. Binago siya ng... Ano yan? Sino to? Asawa niya? Hala, what's wrong with secretary ko mo? Meron dito? Oo. Alam, makikita ko to. Ano yan? Inadapt. Ito sana yung mga libro na gusto namin bilihin. Kaya lang wala pa kaming budget. Like and subscribe! Oo naman, Jam-Jam. Oo no. Tita Pearl. Injection siya. Oo, I'm gonna buy your french fries na. Oo naman. Diyo ka!
cheese. May ano ba eh? Cheese.